Okay, so this is Tuesday 26, 2023, Real Talk 101, episode 33. Okay. Check naman natin ngayon. Ano ba yung mga pwede nating pag-usapan, di ba? So, mga bagay-bagay na pwede nating kuhanan ng idea or warning sa buhay natin, di ba? So, yun na yun. Kuha tayo dito. Ito yun. Protection! Diyos ko! Diba? Protection. Ayun na. So, nasagot natin. Ngayon ay Martes. Kung ano man yung mga pag-aalinlangan ninyo, no? Kung matagal na kayong minamalas, matagal na kayong hindi nagkaanak, matagal na kayong hindi nag-uusap, at may mga tampuhan, may malas sa trabaho, sa kaibigan, sa boyfriend, sa live-in, sa asawa, sa mga anak nyo, na hindi nyo alam kung saan galing yung lahat-lahat ng kamalasan ninyo, I strongly suggest magpagawa kayo ng protection ritual sa pamilya ninyo. Okay? And then, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa bahay, etc. And aside from that, kung ano-ano pa din, no, yung kailangan nyo. Kasi yung iba naman sa inyo, nagayuma, yung iba na barang, yung iba na kulam, yung iba na sumpa. Depende sa kaso. Okay? So, this is the armadillo. Protection. You are entering a phase where in order for you to be in an alignment with your intentions and co-create your best life, you may have to be discerning and say no to many things that have been holding you back in the past. Diba? So, ibig sabihin, kung alam mo naman sa nakaraang taon, no, ng 2021, 22, 23 na kasalukuyan, ganun pa rin ang nangyayari sa buhay mo. Pabayaan mo na, tumigil ka na. Real talk, yun yung advice niya dito ngayon. Proteksyonan mo ang sarili mo, na ma-align mo ang sarili mo doon sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, na magbibigay sa'yo ng pinakamagandang hangarin o pinakamagandang sitwasyon. Kasi, kung ito'y ihahalin tulad natin sa isang relasyon, di ba? Kung galing ka na doon sa relasyon na yan, halimbawa, kasal ka, and then, napunta ka sa punto na ang dami nyo ng problemang mag-asawa, dami nyo ng pinagdaanan, lahat-lahat, etc. And then, here comes a situation or probably pagkakataon, real talk, maraming ganito, lalong-lalo na sa overseas at doon sa mga taong nasa inter-island and working from other provinces. Kung nagkataon na lahat ng problema mo dito sa legal wife or legal husband mo, hindi na solusyonan. And then you find another person na opposite doon sa kanya. So, ibig sabihin, real talk, yung mga bagay na inaasahan mo sa taong pinakasalan mo, natagpuan mo sa iba, sa ibang pagkatao. And that's the real talk right there. Doon mo mararamdaman na itong taong nakilala mo sa kasalukuyan, ang gaan ng sitwasyon, no? Naiintindihan ikaw. Para bang lahat give and take situation. And then, kapag yung gusto mo, sinusuportahan niya, yung hobbies mo, whatever you want or you decide, ando doon yun eh. So each and every one sa inyo, you do the consultation part, real talk, and then, andi dito yung mga punto na mga ganon, di ba? May mga ganon sitwasyon na, mararamdaman yon, no need for me to elaborate everything, pero alam nyo yan. And kapag nasa punto kayo, 'di ba? Tapos sasabihin ng ibang tao, bawal yung relasyon niyo, 'di ba? Kasi may asawa ka, may anak ka. And then here you go, no? Napunta ka sa punto na nakayanan ka nilang sulsulan, pagsabihan. And then you decided na kahit mahal mo yung taong ito, dahil sa sinabi nila na doon ka kasal at may anak ka, you decided to leave this person behind. Bumalik ka doon. Kasi sabi ng asawa mo,
pangako magbabago na ako. And then, that's the real talk right there. Pangako ganito, ganyan. Pangako ganito, ganyan. May mga ganun, di ba? So, ngayon, nung nangako siya, na bumalik ka na doon, ilang linggo lang, bumalik ulit, di ba? Sa sama ng ugali, andun na lahat-lahat, andun na lahat-lahat, di ba? So, ikaw naman, alam mo na sa sarili mo, sa loob mo, na ito na yun, inuntog ka, di ba? Sinabi na ni universe sa'yo, dapat i-align mo ang sarili mo. Bakit ka pa tumaliwas sa plano niya? Di ba? Alam mo na kung itong taong ito na iniwan mo ngayon, naka-align na di ba? Ang ganda na ng plano. Sana yung ginawa mo is, kung hindi mo na siya mahal, di ba? Gumawa ka ng legal action or mag-decide ka na yung pananagutan mo na lang is yung responsibilidad mo sa mga anak mo kung may mga anak kayo. And then, sabihin mo, pag-usapan nyo legally, kasi karapatan din niya malaman kung bakit hindi mo na siya ganoon kamahal, katulad ng dati, kung bakit nagmahal ka ng iba. Kasi, sa magandang usapan, no, kayang gawin yan, na hindi na kailangan maraming involved na tao. And that's the real talk. Ngayon, kung hindi mo man nagawang ituwid yung gusto mo, no, ibig sabihin, andoon ka pa, nag-hold back ka pa sa past mo. Nag-hold back ka doon sa mga pakonsensya mode nila. Kasi may mga may mga kaalyado na kesyo, ganito, ipapatulfo ikaw, ganito, ganyan, di ba? May mga ganun threats different types of threats, and that's the real talk right there. Ngayon, kung hindi ka pa ganun talaga, ka fully protected sa sarili mo, no? Yung wala ka talagang alignment, ibig sabihin, tuliro ka mag-isip. Wala kang stable na desisyon, urong-sulong yung ginagawa mo. Ganon din yung swerte mo sa buhay. Kung wala kang stability, wala kang paninindigan, at wala kang lakas ng loob, na proteksyonan ang sarili mong interest at ipaglaban ang gusto mo para magkaroon ka ng magandang buhay at magkaroon ka ng katahimikan. That's the wisdom and freedom together. So if you're able to do that, real talk, then you fully protect yourself. So ngayon, kung tuliro ka mag-isip, and then ando doon damay lahat ng kamalasan mo, magpa-cleansing ka. And then at the same time, magpagawa ka ng protection spell mo sa sarili mo. Na kahit anumang bagyo or problems na bumangga sa'yo, real talk, magkakaroon ka na ng sapat ng lakas ng loob. Kasi yung takot na meron ka, nasasabihin mo dun sa legal husband mo or legal wife mo that you love somebody else aside from them. No? Kasi yung takot mo doon, stereotype na mapapahiya ang lahat ganito. No. Kasi, dalawa kayo nagdesisyon na magpakasal. So, walang pakialam, real talk, ang lahat ng tao sa paligid nyo. Kung nagpakasal kayo, depende yon paano kayo ikinasal at sa anong dahilan. Real talk. Kasi yung iba ikinasal dahil lang napikot. Yung ibang kinasal dahil sa yaman, yung iba naman dahil sa nabuntis, nakabuntis, or dahil sa negosyo, dahil sa kung ano-ano. So, yung tinutukoy dito ni universe is the pure intentions that leads you to the best life that you are destined to have. And that's the real talk right there. So, kung sino man, yung mga may disturb ang buhay ngayon at saka yung vibrations, you do the alignment, you do the cleansing, and you do the rituals, not just for yourself. Kung bothered din yung mga magulang mo, kapatid mo, etc., ganun din. Ipa-cleanse mo din sila. Pati bahay mo, negosyo mo, trabaho, lahat-lahat. Kasi damay sila kapag negative ka, negative din sila. So again, if you want to enter the new phase of 2024, huwag mo nang antayin na mabarang ka pa sa first Friday of the year. Dahil baka dumiretso ka 6 feet below the ground. Okay? And that is real talk right there. Good evening.